Ayun, kumusta na po uli kayo mga kapatid, mga kamanggagawa? So, andito po uli ang inyong mga kapatid na patuloy na maghahayag sa atin ng mga bagay na kailangan nating gawin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, muli ay isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ano man ating ginagawa, naway samahan tayo ng Panginoon sa araw na ito. So, ipagpatuloy po natin ang ating pag-alam doon sa mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, last meeting napag-usapan natin yung repentance o yung pagsisisi. So, ang pagsisisi ay nakita natin ayon sa Acts chapter 17 verse 30. Ito pala iniuutos ng Diyos at kalooban ng Diyos na magsisi tayo. At ang dahilan pala, kung babasahin din natin sa Acts 17:31, ang sabi doon, dahil meron ng araw ng paghukom at naitakda na. Kaya nga sa araw ng paghukom na yon, ano kaya ang kahinatnan ng mga taong hindi nagsisi? At titingnan natin sa Romans chapter 2 verse 4 hanggang 5. So mapansin natin doon kung bakit pala tayo inuutosan ng Diyos na magsisi, dahil mabuti siya. Nagpipigil siya sa atin. Kaya nga sabi rito, sa verse 4 ng Romans chapter 2, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya napakabuti at mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Sa verse 5, ngunit dahil sa katigasan ng inyong ulo at hindi pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. So parang ang pagsisisi ay binibigyan tayo ng chance ng Panginoon para hindi tayo maparusahan at hindi tayo makasama doon sa paghatol sa mga taong hindi nagsisisi. Sa sino mang nakarinig ng mensahe ng banal na kasulatan o ng mabuting balita, tinuturo pala talaga sa atin yung magsisi dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi niya pinapayagan na tayo mapahamak o magkaroon ng kaparusahan. Kaya nga doon sa mga bagay na inaalam natin, kung bakit natin ito pinag-aaralan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak ayon sa John 3:16. So nakakadalawa na po tayo na napag-usapan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga kung tayo ay patuloy na mag-aaral, makikita natin kung ano-ano ba yung mga bagay pa na dapat nating gawin at ano pa ba yung kalooban ng Diyos na dapat nating gawin. So sabi doon sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, so kinakailangan para ng confession din. So kung titingnan natin, meron na tayong unang nalaman natin na kailangan pala nating manampalataya. Pangalawa, kailangan nating magsisi. So pangatlo, so kailangan natin ipahayag o mag-confess. So ano ba yung i-confess natin? Kasalanan lang ba ang dapat nating i-confess para tayo magkaroon ng kaligtasan? So sabi rito sa Romans chapter 10 verse 9 to 10, sabi, kung ipahayag na inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So nakita natin yung very clear na magkakaroon ng kaligtasan sa sino mang magpapahayag ng kanyang mga labi. So ibig sabihin, you can pronounce na ang Panginoon, si Jesus ay Panginoon. So siya yung ating Panginoon ng buhay at mananalig tayo ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. So mahalaga pala yung pagpapahayag. Kung titingnan natin sa sanlibutan ito, napakarami na pong tao naghahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. So Jesus is Lord, sabi nga nila. At marami talagang tao na ang nagpapahayag ng kanilang mga labi na siya ay ang Panginoon. So kabilang po ba tayo sa nagko-confess na si Jesus ay Panginoon natin? Kaya nga masarap isipin na kung tayo ay nakarinig na, natuturuan pala tayo ng Diyos na dapat nating gawin
o natuturuan tayo ng banal na kasulatan na dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Kasi sabi nga rito, maliligtas ka. In the future, magkakaroon ka ng salvation if you confess na si Jesus ay ating Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. So, maliligtas ka. So, napakabuti ng Panginoon. Hindi mahirap gawin yung i-proclaim natin na si Jesus ay Panginoon natin. Hindi mahirap gawin na tayo maniwala na siya'y muling binuhay ng Diyos. Kaya nga kung tayo naniniwala na si Jesus ay pinako sa cross, inilibing, dapat naniniwala rin tayo na siya'y muling binuhay ng Diyos. So yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit siya nabuhay. Kaya nga doon sa pagpapahayag natin ng pagiging Diyos ng ating Panginoon, makikita natin yung resulta. So meron pala tayong kaligtasan kapag ginawa natin yun. Sabi sa verse 10 ng Romans 10, verse 10, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala sila at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. So, ang mga tao dapat ang pananampalataya o yung pananalig, ang sabi, nagmumula o sa pamamagitan ng kanyang puso, hindi lamang sa mga labi. Kasi anuman ang namumutawi sa bibig ng tao, ito yung mga bagay na nagmumula sa kanyang puso. Kaya nga kung si Kristo ay nasa puso natin, kayang-kaya nating sabihin na siya ay Panginoon. At lalo higit na siya ay muling binuhay ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang labi ay gayon, ang mga gayon ay naliligtas. So anuman ang laman ng puso natin, ito yung bukang bibig lagi natin. Kung natatandaan natin nung panahon na tayo ay hindi nakakilala pa sa Panginoon, ako nung panahon na hindi ko pa siya kilala, iba lagi yung laman ng puso ko na lumalabas sa aking bibig. Marami akong mga bagay na salita dati na hindi nakalulugod sa Panginoon at hindi nakapagbibigay ng kaligtasan sa buhay natin o sa buhay. Kaya nga tayo, kung meron tayong laman ang puso natin, nais pala ng Diyos ang isa sa laman na yan para maibuka ng ating bibig na si Jesus ay ang Panginoon natin. Pag pinaupo natin si Kristo sa ating puso, ang bukang bibig natin ngayon, ang lumalabas sa atin ngayon, siya at ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kabutihan, ang kanyang ginawang pag-ibig sa atin. Kaya nga ang sabi, kung ipahayag natin sa pamamagitan ng ating labi na si Jesus ay Panginoon at muling binuhay ng Diyos, ang sabi, napakaklaro, maliligtas ka. So, hindi tayo mahirapan magkaroon ng kaligtasan. Ipahayag lang natin ang ating labi. Kaso, hindi natin kayang ipahayag na si Jesus ay Panginoon hanggat hindi natin siya nakikilala bilang Panginoon. Kaya nga once na si Jesus ay nakilala natin, sa ano bang aspeto natin kilala ang Panginoon? Dahil lang ba sa Pasko na siya nagpunta rito, sinaling ng Maria, dun sa Bethlehem? So, yun lang ba ang pagkakilala natin sa Kanya? O pagdating ng Semana Santa, siya ay pinako sa krus. Di ba? So, maraming bagay tayong minsan namimiss sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa pag-aaral, kung pag-aaralan natin mabuti ang banal na kasulatan, makikilala natin ang Panginoon at siya yung nag-iisang ipinagkaloob sa atin ng Diyos para magligtas sa atin. Kaya nga kung tayo naghahangad talaga ng kaligtasan, talagang aalamin natin kung sino siya. Ngayon, para makilala natin kung sino siya at magkaroon tayo ng buhay na nagmumula sa Kanya, so balikan natin yung text natin sa John chapter 5, verse 39. Kaya nga kung gusto natin talagang makilala ang ating Panginoon, meron pong nagpapatotoo tungkol sa Kanya. At mahalaga po itong bagay na ito. Ang sabi rin sa John 5:39, sinasaliksik niyo ang banal na kasulatan sa paniniwala ninyong dito niyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So yung banal na kasulatan pala ay isang malaking faktor para makilala natin siya at lalo higit magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Kasi kung mananalig tayo kay Kristo bilang siya yung Panginoon at siya ay muling binuhay ng Diyos, ang banal na kasulatan din po ang nagtuturo sa atin kung paano natin siya mapapatunayan ang mga bagay na ito tungkol sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon dito, ang mga bagay nito ang siya at ang mga ito ang siyang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya nga kung tayo ay nakakilala sa Panginoon at kaya na nating ipahayag ang Panginoon, siya yung Panginoon ng buhay natin at nagkaroon tayo ng paniniwala na siya ay muling binuhay ng Diyos. Ang sabi, natuto pala tayo at nagsaliksik tayo ng banal na kasulatan. Yung pagkakaroon natin ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsasaliksik o pag hindi lamang basa actually. Ang sabi nga, saliksikin natin o talagang hanapin natin kung papaano ba natin makikilala si Jesus. At ang pwede lang magpatotoo sa Kanya ay walang iba kundi itong banal na kasulatan. So, bakit banal na kasulatan? Ito po yung sinulat ng mga alagad at sa pamamagitan ng mga alagad at sa pamamagitan ng banal na espiritu, nahayag po yung mga ginawa ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng paniniwala natin doon sa naghayag na nagsulat ng mga bagay na ito, sila po yung mga taong nakasama ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay. Kaya nga kung tayo nagpapakilala o kung gusto nating makilala ang Panginoon, isama lagi natin yung banal na kasulatan. So mahalaga po yung tinatawag na wastong aral o yung sound doctrine. So kung tayo ay mananampalataya at makikilala natin ang Panginoon at maipahayag natin na siya ay Panginoon dahil meron tayong pinanghahawakang wastong aral o salita ng Diyos. So maraming pagkakataon sa buhay natin na nane-neglect natin yung mag-aral ng salita ng Diyos at marami ring pagkakataon sa buhay natin, although na napakinggan na natin, although na meron na tayong banal na kasulatan, hindi po natin sinasaliksik ito para makita natin. Kaya nga kung tayo magkakaroon ng pagkakataon para mag-aral ng salita ng Diyos, so magkakaroon din po tayo ng pagkakataong gawin siyang Panginoon ng ating buhay. Kaya nga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron tayong katagumpayan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at lalo higit meron tayong makakaiwas tayo sa parusa na nagmumula sa ating Panginoon. So mahalaga po yung pag-confess ng pag-proclaim ng ating Panginoon. Mahalaga po sa una, sa side ni God kasi nga kung meron tayong dapat purihin o meron dapat lumabas sa bibig natin, ito yung mga papuri na dapat lumalabas sa Kanya. So merong mga bagay tayo na hindi natin kayang isabihin o hindi natin kayang isigaw. Ito yung mga bagay na wala sa atin. Kaya nga kung ang Panginoon ay nasa puso natin at ang Panginoon ay kilala natin, so tayo ngayon ay magkakaroon ng pagkakataong may confess na siya ay Panginoon. Ngayon ang tanong natin, meron na ba tayong nakilala o kung hindi pa tayo Kristiyano, meron na po ba tayong nakilala na tao na nagpahayag sa iyo, na nagpakilala sa iyo na si Jesus ay Panginoon at si Jesus ay muling binuhay? 'Di ba? Kung titingnan natin sa dami ng ating kakilala, wala ni isa man sa kanila ang nagbalita sa atin na siya ay muling binuhay ng Diyos. So wala man lang nagturo sa atin o wala man lang nag-confess sa atin na si Jesus ay Panginoon. Kaya nga mahalaga po yung mga taong nagpapahayag tungkol sa ating Panginoon. Dahil sa kanilang pagpapahayag, sabi ko kanina, mahalaga ito una sa Diyos, pangalawa ay sa mga taong walang kaligtasan dahil nga makikilala nila ang ating Panginoon. So kung wala pong magsasalita tungkol sa Panginoon, yung tinatawag nating good news o mabuting balita, hindi po ito magiging mabuting balita hangga't wala pong nagko-confess tungkol sa Kanya. Kung meron tayong ipinahayag dito sa sanlibutan ito
At kung meron tayong ipinakikilala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa mundong ito, ay walang iba kundi si Jesus bilang Panginoon natin. So mahalaga po yung mga taong nagpapahayag pala. At once na tayo po ay naging mananampalataya na rin, magiging bukang bibig na rin po natin yung pagpapahayag tungkol sa Kanya. So tayo po ay magiging instrumento rin ng Panginoon para sa mga taong hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Kaya nga simula sa pakikinig, kung tatandaan natin, paano po ba nagkaroon ng unang iglesia o yung unang church? Paano po ba nag-exist yung unang mga mananampalataya? Ano po ba yung mga nangyari sa kanila? So merong mga tao na ginamit ang Panginoon nung siya ang Panginoon ay nagtatag ng kanyang iglesia. Meron siyang ginamit para magpahayag ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sa kanyang muling pagkabuhay ay maraming tao ang nanampalataya. Sa Acts chapter 2 kasi, dito nagsimulang ipangaral ng mga apostol. Ito yung unang ginamit ng Panginoon para maghayag ng kanyang kamangha-manghang gawa. So kung mapapansin natin dito, ay ang ipinangaral dito ng Panginoon ay ng mga apostol ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga sa pagpapahayag nila na ito, ang sabi, meron 3,000 nagkaroon ng kaligtasan on the spot on that day. Kaya nga sa pagpapahayag ng mga taong ang Panginoon ay nasa puso nila, meron palang makikinabang. Meron palang taong maliligtas. Kaya nga doon sa mga nakarinig ng mensahe tungkol sa Panginoon, ay kaagad nagtanong sa mga alagad. Kaya nga ang sabi rito, sa verse 36, sa verse 37, sabi rito, nabagabag ang kanilang kalooban at sa mga nang marinig nila ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano po yung dapat naming gawin? Imagine niyo kung walang taong nagpahayag sa tungkol sa ating Panginoon. So, itong mga to, hindi ito magkakaroon ng kaligtasan. So, sabi nga sa mga sumusunod at sisiguraduhin natin itong mga nakarinig na ito dahil sa pagpapahayag ng mga taong nagkaroon o kinasihan ng Banal na Espiritu, yung nagkaroon ng kaalaman tungkol sa ating Panginoon, ay nagkaroon ng kaligtasan. Basahin natin ang mga sumusunod. Nung tinanong sila ng mga tao, sabi rito, mga kapatid, ano yung dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus, upang kayo patawarin at pagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad at napatunayan niyang upang patunayan ang kanyang mga sinabi at nanawagan sila sa kanila, lumayo kayo sa mga mangmang na lahing ito upang kayo ay maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanilang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang 3,000 tao ng araw na iyon. Nanatili sila sa turo ng mga apostol, nagsama-sama bilang magkakapatid, nagpira-piraso ng tinapay at nanalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari ang magkahalong pitagan at takot at nagsama-sama silang lahat na sumampalataya at para sa lahat ng kanilang ari-arian ay ipinagbili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamahagi ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw silang nagtitipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So napakaganda dahil merong lang nagpahayag at ang mga apostol na ito ay unang
ipinahayag ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Si Kristo na ipinako, si Kristo na pinahirapan, na si Kristo na ay muling binuhay ng Diyos. So maraming tao ang naligtas. Imagine din natin 3,000 tao ng araw na yon ang nagpabautismo. Sa susunod pag-usapan natin ang baptism kasi mahalaga ito. Kasi kasama rito sa tinatawag nating fingerprints of the church. Paano ba nagsimula ang church? Ano bang ginagawa ng church? Nakikita natin dito sa Acts chapter 2 lahat. Ito yung unang Christian church na natayo sa Jerusalem. At ito yung ang naging foundation nito, yung tinatawag nating ang Panginoon. At ang naging pundasyon nito ay walang iba kundi ang Panginoon, at ang naging mga saligan o tinatawag natin frameworks na tinatawag dito ay walang iba kundi yung ginamit ng Panginoon mga apostol at pinahayag nila yung sound doctrine, yung katotohanan tungkol sa ating Panginoon. Kaya kung si Kristo ay hindi natin kilala, kung ang Panginoon po ay hindi natin wala sa puso natin, hindi po natin siyang kayang ipahayag. Hindi natin kayang ipahayag ng ating mga labi na siya ay Panginoon din natin. Kaya nga natutuwa ako sa mga tao na ang walang bukang bibig kundi praise the Lord, purihin ang Diyos. Si Jesus ang ating Panginoon. So nakakatuwang isipin na itong mga tao na ito ay nagpapahayag sa simpleng bagay. Kaya nga kung tayo po ay naniniwala na sa pamamagitan ng pagpapahayag na si Kristo ay Panginoon natin, at lalo higit naniniwala tayo sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos, anong sabi? Meron tayong magandang benepisyo. Magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya nga, kung titingnan natin, kalooban ba ng Diyos na ipahayag natin ang ating Panginoon? Yes, kasi nga, ginamit niya itong mga alagad. At hindi lamang yung mga alagad, ginamit din niya si Paul nung panahon na si Paul ay tinutuligsa niya o hinahabol niya upang pahirapan, patayin, at ikulong itong mga Kristiyano, yung unang mga mananampalataya. Na-encounter po ng ating Panginoon, ni Paul, itong ating Panginoon sa daan papuntang Damascus, at doon nagsimulang magpahayag din siya ng tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga kita nyo, ang dami pong hintil na nagkaroon ng kaligtasan. Tayo po, inabot po ng pagpapahayag ni Paul. Kaya nga sa maraming pagkakataon ay nagpupuri tayo dahil doon ibinaling din ng Diyos yung kanyang paningin. Hindi lamang doon sa mga tinuturing niyang pinili niya o yung chosen people niya, ibinaling din ng Panginoon ang kanyang paningin sa ating mga hintil, do sa mga hindi niya chosen people outside the Israelites or outside the Jews. Kaya nga, yung pagpupuri natin lagi, para bang nararamdaman natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Hindi sana tayo kabilang sa magkakaroon ng buhay na walang hanggan, subalit sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, o lalo higit ng ating Panginoon, ginamit niya po si Paul para magpahayag sa ating mga hintil. At yung pagpapahayag na yon ay nakaabot sa atin sa panahon natin ngayon. Imagine natin kung wala si Paul at hindi siya nagpahayag. Siguro wala rin po tayong mga katulad ng ganitong bagay. Hindi rin natin pinoproblema kung paano ba natin ipahayag yung salita ng Diyos. Kasi wala tayong pag-asa doon sa bagay na tungkol sa Diyos eh. Subalit napakabuti ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Kaya nga yung mga nagpahayag tungkol sa ating Panginoon, sa Kanyang muling pagkabuhay, at kaya nating pahayag na si Jesus ay Panginoon natin, ito po yung mga taong nakakilala. Ito po yung mga taong nakakaalam tungkol sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Kaya napakagandang pagkakataon sa atin yung merong kumakatok sa atin para ipakilala ang Panginoon, para pakilala din natin at may pahayag din natin ng ating mga labi na siya ay ang ating Panginoon. Kaya nga sa mga taong hindi nagkaroon ng pagkakataong makilala ang Panginoon natin,
Kasi sinabi rito, si Jesus ang tinutukoy ditong Panginoon eh. Kaya doon sa Romans na binasa natin, sa Romans 10:17, sa 10:9, sabi rito, kung ipahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon. So maraming gumagawa ng ibang Panginoon. Pero kung dito sa atin, merong Panginoon na ipinakilala sa atin na dapat natin Panginoon. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga, sino ba ang Panginoon ng buhay natin? Pag sinabing Panginoon ng buhay natin, sino ba ang sinusunod natin sa ating buhay? Pag sinabing Panginoon kasi, ito yung ating master. Ito yung ating boss. Ito yung nagbibigay sa atin ng command, ng direction, ng mga bagay na dapat nating gawin. Kaya nga doon sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, ay lalong higit doon sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataong sumunod sa ebanghelyo ng Panginoon, nakakalungkot isipin na merong kaparusahan. Alam niyo ba, pag hindi po natin nakilala ang Panginoon at hindi tayo nakasunod sa ebanghelyo, ang Diyos po ay may nakalaang kaparusahan sa kanila. Kaya nga sa pamamagitan ng ganitong simpleng pangangaral, ang hatid po natin sa ating mga kababayan, sa ating mga kamanggagawa, ating mga kapatid, ay makilala nila ang Diyos. Alam naman nating lahat na may Diyos, pero yung word na kilala ba natin siya? Talaga bang alam mo na yung mga bagay na gusto at hindi niya ginawa? So yun po yung kasi ang nagpapatunay na kilala natin yung Diyos eh, yung alam natin yung do's and don'ts niya. Kaya nga sa tulad natin, may mga asawa tayo. Pag kilala natin ang asawa natin, alam natin kung ano yung ayaw at gusto ng asawa natin. So ganon din sa ating Panginoon. Kaya pag hindi po siya natin nakilala, malamang wala pong nagpahayag sa atin. Pero kung makikilala natin siya, merong nagpahayag sa atin at kaya natin siyang gawin ng Panginoon ng buhay natin. So tingnan natin sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 to 10. Sabi rito, tingnan natin yung mga taong hindi nakakilala sa ating Panginoon. Sabi rito, darating siya sa gitna naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat na hindi kumilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Imagine niyo yung paparusahan. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa iyo kung bakit ka parurusahan. Una, hindi mo nakilala ang Diyos. In a sense na kaya mong sundin yung mga bagay pinagagawa at kaya mong wag gawin yung mga bagay na pinagbabawal niya. So alam natin yung mga may Diyos kasi. Wala mang special revelation katulad ng Biblia. Meron pong nagpapatunay na may Diyos. At ito po yung kanyang creation. Kaya nga dito sa pag-aaral natin, sa simpleng bagay na ito, ay ang hangad po natin ay makilala natin ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang anak, nagkaroon tayo ng buhay. At sa pamamagitan ng buhay na walang hanggan na yan, na ipinangako ng Diyos sa atin na tinanggap natin, kaya natin siyang gawing Panginoon ng ating buhay. At kaya na rin natin siyang ipahayag na siya ay muling binuhay ng Diyos. Kaya nga dito sa verse 10, mangyayari ito sa araw ng pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga hinirang, ang parangal at lahat ng mga nananalig sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap nyo ang mabuting balita na ipinahayag namin sa inyo. So, mahalaga rin yung mabuting balita. Ito po yung tinatawag na ebanghelyo. Ang ebanghelyo po ay tinuturing natin na ito po yung kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kaya nga related po doon sa sinabi ni Paul, kung mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. So ang sabi, makikilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sabi nga, maliligtas ka. Kaya nga mga kapatid, wag nating palagpasin ang pagkakataon nito. Kasi ang opportunity minsan lang dumaan sa buhay natin. At pag lumagpas yan, hindi natin alam kung kailan yan muling babalik sa atin. Kaya nga kung meron sa ating kumakatok upang ipakilala ang Diyos at lalo higit ay
makasunod tayo sa ebanghelyo tungkol sa ating Panginoon. So, ang intensyon ng mga naghahayag na yan, ipahayag sa iyo na si Jesus ang Panginoon. At naniniwala ako, alam niya na si Jesus ay muling binuhay ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa muling pag-aaral natin na ito, nawa ay meron tayong natutunan, nawa ay nakita natin yung kahalagahan ng pagpapahayag tungkol sa ating Panginoong Hesus na siya ang Panginoon. Kung mamimiss natin itong bagay na ito, puwedeng ma-miss din natin yung pagpapalang nagmumula sa Diyos, especially yung buhay na walang hanggan. So, mahalaga na alam natin na mahalaga rin pala yung nagpapahayag, yung pagpapahayag. Kaya nga sa atin, kung meron tayong kayang ipahayag sa buhay natin na nagmumula sa ating puso, yun yung magiging laman ng yun yung magiging bukas ng ating bibig. So, sa susunod na pag-aaral po natin, dagdagan pa natin ano-ano ba yung kalooban pa ng Diyos. So, nakatatlo na po tayo. Una, yung pananampalataya o pananalig. Pangalawa, yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo, ito yung pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon at siya'y muling binuhay ng Diyos. Kaya magkakaroon po tayo ng kaligtasan. So, napakabuti ng Panginoon. Hindi po ito inilihim sa atin. Lamang ay pagtuunan natin ito ng pansin. Muli, inaanyayahan ko kayo sa susunod na episodes. Abangan po natin yung episode 6. Ito po yung tungkol sa mga bagay pa na dapat nating gawin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Muli, pagpalain kayo ng Panginoon at ang kapurihan ay sa Diyos lamang na siyang nagbibigay sa atin ng buhay na nag-iingat sa atin. Patuloy natin siyang ipahayag na siya ay ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat. See you again next meeting.